Ay magandang umaga, Kaluoy, ganun din sa ating mga tagapakinig dyan sa ating lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga, Kaluoy. Oo. Lagyan mo ng ano siya, ng ibang video. Sir, Bert, nabalitaan mo yung nangyari kahapon sa On the Bay? Sa Santa Lourdes? Ay, wala pa, Kaluoy. Bali, naging busy tayo kahapon, pero... yung isang taga Santa, nangingilaw sila ng hipon sa gabi. Gabi, nung nakaraang araw. Tapos, nung nakaraang gabi, nanawagan yung mga pamilya, biglang nawala doon sa area na pinapangilawan nila, yung si George, yung biktima. Nakita na lang kahapon ng umaga, lumutang yung katawan niya at yung kanyang mukha ay may posibilidad na inatake ng salabay nung matumba siya or mapailalim siya doon sa dagat. Ngayon, yung ganun ba ka ano yung salabay nung Bert sa mukha mo? Alam mo, 3 dumikit sabay-sabay? Alam naman natin yung salabay na talagang mayroon tayo dyan sa Palawan ay talagang fatal yan, yung species na yun, di ba? So, ang worry ko, lalo na kung lumubog siya, siyempre sa putikan, yung mukha niya na lang baka dito yung sa litid. Litid? Kasi sa litid natin sa liig, yan ang mga fatal region natin eh. Kung sa salabay. Yan ang mga delikadong kwan, yung may liig banda, yung may pulso sa ating may kamay, at sa ating may kwan, even dito sa ating may mga, sabihin na rin natin, sa mga kwan, banda din sa may pusod mo, down there, sa kwan mo, yan ang mga fatal region. Sa mga hita, mga braso, okay pa yan eh. Pero kung dito sa may related, yan ang mga fatal region na talagang natin. Yung fatal pagka inatake. Anong meron sa salabay? Ba't ganun siya may asido ba sa galamay niya yan? Kasi pagka inano mo, parang yung nung Bert, no? Yung kasoy, yung dagta ng kasoy, di ba? Pag naglaga, pag dumikit siya, parang napapasok ka eh. Ito parang ganun eh. Ang dagdag na kasi okay lang mapasok tayo, mapipeel off lang eh, parang sunburn lang eh. Pero yung kana yan, of course, Kalubi, siguro diyan sa ating mga medical practitioner, mga doktor, yung talagang specific na poison, talagang poisonous fatal yan. So at hindi naman ito, of course, nalulungkot po tayo, mangingisda po yan na kababayan natin na namatay na ganon at yan ang sinasabing cause. Hindi naman po first time yan. Talagang nga pong maipapayo natin, pag-iingat na lang. At parang first time po ako ngayon na sa gabi, usually kasi araw yung mga kwa natin, yung naliligo. Gabi to eh. Parang ano siya nung Bert sa Santa Lourdes pala, yung pangilawan nila dyan, malapad yan eh. Tapos pagka low tide, hanggang tuhod siya, medyo pumalaot-laot ng konti, lakad-lakad, na yung huli ng hipon eh, yung maliliit. Pagkatapos bigla na lang yun, nalubog, nawala, segundo lang. Pagkatapos yun na, hindi na nakita. Kahapon na lang nakita ng umaga. Yun, may mga ng salabay sa mukha, bakas. Opo, hindi rin kaya yung parang strangulation kasi isa pa rin yan sa pangingilaw kasi maamo rin diyan yung pugita eh, yung octopus. Pugita? Yung octopus. Opo, yung pugita nakukuhan din yan eh. Nahuhuli yan sa gabi yung pugita, yung octopus natin. So hindi rin kaya yun or paano natin nakuha talaga na baka ibang cause din kasi ang pugita lalo na kung malaki yung makuha sa liig mo strangulation parang ganon pero sinasabi nyo may kasama naman Kaluoy yun ba yung declaration din na kasama? Meron basta't ang sabi ng asawa medyo may agwat sila ng mga 10 metro bigla na lang sumigaw tulong 4 na beses. At pagkatapos, nawala na. Yung lugar na yon, merong siyang parang kantilado doon. Doon na siya pumailalim. Doon na sinisid kahapon ng Coast Guard at kusang lumutang naman yung kanyang labi na mga ganong oras, no? Yung bang palatandaan ng pagka nadali ka nitong dikya, o isa lang ba yan? O tsaka ng salabay? O magkaiba? Ay, maraming species yan, di ba? Yung nabalitaan nyo, mayroon din doon sa Taytay, Palawan, yung dikya na drip assure, yung pansabaybay. Ibang species din po yun, yung tawag sa atin, labong-labong. Labong-labong? Iba rin yung labong-labong.
Opo, pero hindi patal yun. Hindi yung sa atin talaga, yung talagang parang whitey, silvery na patal yan. Marami ng, lalo na ngayong summertime na, kaya nga pinapayo natin, Kaluwi, mag-ingat po talaga ang ating mga kababayan. Siguro kung ang isa doon, wari ko, kung naka-sweatshirt, pagkatapos yun bang may hanggang nakatulong sana. Baka naka-t-shirt lang yun, mga ganon. Pero ito, Bert, doon sa lugar, meron ba kayong ano dyan? Kasi ang nag-usap kami ng Coast Guard kanina, tatawagan ko rin yung barangay, meron ba kayong mga buya dyan na available sa BIPAR na ilagay doon bilang marker na parang wag dito, delikado rito? Kasi hindi nila alam pagkagabi, lalo ang dami nangingilaw dyan, pang ulam-ulam eh. Parang marker lang, buya, pwede ba yun na maano ng BIPAR? Halimbawa lang, kung meron. Opo, ganito po yan. Of course, talagang dapat yung ating barangay, kung ano man yung, hindi lang yung sabi sa may salabay na gano'n, o yung mga na gano'n, or kung pati nga sa ating mga navigational aid, lahat ng mga hazard area sa isang barangay doon or municipal water, dapat talaga may warning tayo. Kung ang buya lang na yan, mga wala pong problema yan, Kaluwi, mapoprovide natin. May mga orange tayo na ginagamit natin sa kahit na doon sa seaweed, sa seaweed natin ginagamit para makatulong lang na doon, bibigyan natin po yan. So, opo, pwede po yun para caution lang. Then siguro may signage na rin na wordings doon na nakakuan para paano Bert, tawagan ko yung barangay mamaya tapos coordinate sa BIPAR dito para maiayos yun kasi delikado din, may namatay na eh. Kung may mga bata pa, mabuti hindi napunta doon yung mga bata na kasama. Opo, so yun po siguro talagang dapat nga kung Kaluwi na makuha na natin yung mga danger area na ganyan, hindi ko so kung yung ang BIPAR makakatulong doon sa parte ng pagpo-provide ng buya. Doon lang kay Manong Marbasaya, yung ating provincial fishery official, Kaluwi. Sige. At bibigyan ko rin po ng instruction. Sige. Tawagan ko rin yung barangay ngayon para magkaroon ng official letter requesting BIPAR na makapag-provide ng buya, then the rest kung pwede yung barangay mag-ano ng reflectorized signages doon na wag dito, delikado, malalim, para nakakapagligtas tayo ng buhay ng mga tao doon na alam naman natin, hindi natin mapigilan yan dahil yan talaga ay dyan kumukuha sila ng pang-ulam-ulam sa lugar na yan. Tama po yan, Kalubi. Sige po, nalulungkot tayo doon at ito ay paalala naman po sa ating mga kababayan. Summertime po ngayon eh. Talagang ang normal na itong salabay. Ang tawag yan sa kuyunon sa atin, abot. Ang daming tawag, dikya, salabay. Ano yun sa'yo? Sa mga kuyunon yan ay abot. Yun talaga yung patal na kwan. Pero Kaluwi, kinakain yan yung kwan na yan. Tinatanggal lang yung kanyang... kinakain ba ito? Opo, ang sarap yung haluan ng kwan. Yung hilaw, kayurin mo, may sibuyas. Ang bihira. Hindi siya delikado, Bert? Hindi siya delikado? Ay hindi, tatanggalin lang yung galamay niya kasi ang poison doon sa galamay. Pero yung flesh niya na talagang... yung bahay, yung parang bahay niya, parang bahay. Yung bao-bao, bao, ang sarap niyan. Ganun ba? Ano? Salabay, dikya, abet. Anong... Abet, sa kuyunin. Pero pag in-English mo, isa lang, jellyfish. Ay, nagkakakuan tayo dyan, may mga scientific name. Kaya doon naman ang differentiation natin. Scientific name. So, sige Kaluwi, yung buya po ay mayroon tayo doon kay Manong Marbasaya. Ipoprovide po natin. Pakitawagan mo na lang Bert at mag-provide din ng official letter yung Santa Lourdes sa kanila. Mamaya siguro para malagyan yung lugar na yon. Bert, thank you po. Sige po, Kalubi, salamat po. Thank you si Manong Robert Abrera, Regional Director ng BIPAR. Yan ang kagandahan dahil taga dito yan si Bert.